Welcome to Tamban TV! Oh, bago tayo magsimula, 2 weeks ago ay nagkaroon nga pala tayo ng special edition vlog para sa ating mga kaguruan para sa World Teachers Day. At meron tayong going parapol para sa inyo mga mama at sir. Kaya ano pang hinihintay nyo? Join na! Oh, bago tayo magpatuloy at kung bago ka lang sa aming channel, please hit the subscribe button para marami pa tayong magawang Apple-related videos na katulad nito. Good day mga kapambal! Kamusta kayo? Isang linggo na naman ang lumipas. Ngayon, usapang iPhone muna tayo dahil kamakailan nga lang ay naglabas na naman si Apple ng bagong lineup ng iPhone. At ito, ang iPhone 17 series. O, di ba? Ang ganda ng iPhone 17, no? Lalo yung orange color. Ang availability niyan dito sa Pilipinas ay siguro mga next month pa, October. Pero tulad nyo, wala rin naman akong pambili. Pero hopefully, may mag-sponsor. Makapag-review tayo next month ng bagong iPhone 17. Baka meron dyang magpapahiram, mag-sponsor. Willing ang Fambal TV na mag-review ng iPhone 17. At sa mga wala pang pambili at sa mga gusto namang bumili, kamusta na ba ang inyong kidney? Kompleto pa ba? Marahil isa ka sa mga nag-aabang na bumaba ang presyo ng mga lower variants ng iPhone, mapa brand new o second hand. At kung naghahanap ka ng entry level pagdating sa Pro Max version, masasabi kong ang iPhone 13 Pro Max ang para dyan. Launch in September 2021 na masasabi kong napakasulit ngayong 2025 at sa mga susunod pang taon. Bakit ko yan nasabi? Panoorin mo ang bidyong ito at siguradong mapapaw ka sa ganda pa rin at sulit nitong 3-year-old phone, iPhone 13 Pro Max. Oh, sa mga ka-fambal na naka-iPhone 13 Pro Max dyan, comment down below nga ng Team 13 Pro Max! Physical build muna tayo mga ka-fambal. Yun astig pa rin talaga at napaka-premium feel ng stainless steel frame, back glass at ceramic shield glass ang front. At IP68 dust and water resistant ang iPhone 13 Pro Max. At pagdating naman sa display ay mayroon itong 6.7-inch Super Retina XDR OLED display with 120 refresh rate and up to 1200 nit peak brightness outdoor. Kaya naman pag nag-scroll ka ay napaka-smooth at napakalinaw ng kanyang display. Sa display pa rin, sa kanyang border o yung tinatawag na bezel sa gilid, even the notch medyo noticeable pa rin naman. Pero hindi mo na yan mapapansin pag nakasanayan mo na at wala namang problema yan. Performance naman tayo mga kapambal. Ito ay mayroong 5nm Apple A15 Bionic chip at 5-core Apple GPU with 6GB of RAM. Sa paggamit ko nito sa aking editing for vlog, masasabi kong wala akong nagiging problema at napaka-smooth at responsive even sa pag-i-export ng high-resolution video from CapCut up to my iPhone. At kahit sa day-to-day activities like social media, Facebook, YouTube, etc. At kung ano-ano pa, palag na palag pa rin ito. Hindi ka mapapahiya dito. Pagdating naman sa software support from Apple, kahit from 2021 pa ito, ay sa palagay ko until 2027, 2028 pa ang software support ni Apple dito. So no worries ka pa rin. At pagdating sa games, halos wala akong maranasang lag or whatever. Kaya ito, try natin. Oy, may maliit na kamay.
Good day mga kapambang! Ngayon na isang special na video ang ating gagawin para sa ating mga guro. Tama ninyong narinig, guro! Good day mga kapambang! Ngayon na isang special na video ang ating gagawin para sa ating mga guro. Tama ninyong narinig, guro, teacher, ma'am, sir. Usapang battery life naman. Ito ay may 85% battery health. But I could say na makunat pa rin. At kung di ako nagkakamali noong 2021, ito yung sinasabing iPhone na pandigma pagdating sa pagiging makunat. At nakumpara pa nga ito sa iPhone 14 Pro Max pagdating ng 2022. O di ba? I could say sa buong araw, well, depende pa rin kung gaano kakabigat gumamit. Pero ako sa isang shoot ko ng vlog, saktuhan na lang siya since nasa 85% battery health na lang. Pero kung social media at picture-picture lang, lalaban pa rin ito. Pero kung magpapalit ka ng original at bagong battery, masasabi kong mag-iintay ka ulit ng 3 to 4 years bago ka magpalit. Sulit na sulit pa rin ito. O sa mga long time user ng iPhone 13 Pro Max dyan na magpapatunay sa kunat ng battery, ay comment down below ng battery health. Break tayo. Bago tayo magpatuloy, update lang tayo sa vlog na ginawa natin 5 weeks ago tungkol sa pagpapakabit ng solar power. At after 1 month ay dumating na ang Meralco billing at ito na ang resulta. Kung ano nga ba ang epekto nito pagdating ng Meralco bill. So, upon checking, yung last month na electric bill namin ay nasa 12,000. Hihintayin natin. Sa next vlog ko, i-update ko kayo kung ano ang pagkakaiba ng billing ko versus sa billing namin Hindi naman inyo yun. sa susunod na buwan ng may solar power na. At syempre, iPhone yan Camera ang isa sa matindi at masasabi kong sulit at kilala ang iPhone dahil sa quality at ganda ng camera. Since ginamit ko na ito for my recent vlogs, I will let the videos and pictures speak for camera performance. Watch nyo ito, gaano pa rin ito katindi. Hello mga kambal, so yan, pauwi na kami. Kambal sis, nag-enjoy kami. Ay, oo, kakain pa na muna kami. Pero tapos na kami dito sa park. Balik kami. Ganda, ayos to, ayos. Yes, ano sarap ba? Yummy ba? Yummy? Ate, yummy? 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 Yummy. Ano pala
Kung nag-enjoy ka ba kasambal sa panonood? At ang verdict ko, if you are looking for an entry-level iPhone, pagdating sa Pro Max version, ay masasabi ko, ang iPhone 13 Pro Max na ang para sa'yo. Well, not sure kung meron pang nabibilihan ng brand new na iPhone 13 Pro Max. Comment down below mga kambal kung saan ba makaka-spot o makaka-score ng brand new ng 13 Pro Max. At kung meron pa, edi go for it. Basta brand new ha. And kung day-to-day activities, more on social media ka lang naman, pero gusto mo naka-iPhone ka, naka-Pro Max version ka, tamang-tama at sulit na sulit pa rin ang iPhone 13 Pro Max. Sa taas at sa tindi pa rin ng performance nito, hindi ka mapapahiya. At well, kung hindi ka naman ganun ka-techy, ay hindi mo naman mapapansin yung features. Yung kaibahan nito, hindi mo mararamdaman sa mga higher versions kung hindi ka ganun ka-techy. Again, for day-to-day activities, more on social media, at kahit nagbablog ka, pwede pa to. Dahil nga, ito ang gamit ko sa aming pagbablog. At pagdating sa feel, stainless Nakahawak na ako ng titanium sa iPhone 15 Pro Max at saka sa iPhone 16 Pro Max. Pagdating sa feel, sa premium feels, iba pa rin ang stainless. Yun nga lang, medyo may kabigatan to dahil 240 grams ito kumpara sa titanium na mas magaan pero mas matibay ang titanium. Pero matibay rin naman to. Testing natin. Joke lang. Nag-update na rin tayo sa iOS 26 mga kapambal. Well, initial impression ko ay okay naman. Yung sinasabi nilang liquid glass ay may wow factor talaga din for me. Nagandahan ako personally. At yung mga icons parang nakukuyutan ako. May pagka-blurred tapos parang retro yung camera icon. That's for me ha. And as usual, napansin natin yung battery draining is andun. Pero normal naman yon after major updates at ang tawag ata dun battery indexing. At usually naglalabas naman si Apple ng minor updates para dyan. At magiging stable na ulit ang phone mo. Oh, nag-enjoy ka ba ka-fambal sa bidyong ito? Please like, share, at mag-leave ka na ng comments below. At higit sa lahat, please hit the subscribe button dahil marami pa tayong Apple-related videos na gagawin. O baka plano mo ring bumili ng iPhone 16, gumawa na rin tayo ng vlog para dyan. Hey guys, please like and subscribe. Subscribe!